Political Science, Ateneo de Manila University Assistant Professor, Professor Arjan Aguirre, joining us on Zoom. Professor Aguirre, magandang umaga po sa inyo. Christian Atrica sa programang Balita Patan. How are you doing, sir? Hi, Prof. Welcome back po. Hello, magandang umaga, Christian, Enrica. Good morning, sir. Ang ganda ng coat niyo, sir, ha? Chocolate brown, shining, shimmering, splendid. Sorry, na-distract ako dahil ang ganda ng kulay. Pero yun nga po, Prof. Arjan, kung babalikan natin yung nangyari over the weekend sa pagbisita ng dating Pangulo, ay ng Pangulong Bongbong Marcos kay dating Vice President Leni Robredo, which they say is only because for the flood control, pag-check doon sa Naga. Tingin niyo po ba, ito lang ba talaga? Sa tingin niyo po ba merong usap-usapang naganap behind closed doors? Hindi natin ba iwasan maging marites dito, no? Sapagkat itong dalawang figure na ito, masasabi natin dalawa sa mga pinaka-popular na mga tao ngayon sa ating panahon. So, nagtunggali sila hindi lamang isang beses, kundi dalawang beses, di ba? So, 2016, tapos ngayon, 2022. So isa itong malaking parang event na kung saan nagkita ulit sila kasi wag nating kalimutan na nagkita na sila before sa Sorsogon, 'di ba? Yung parang nag-launch yung gymnasium doon. So naging maganda naman ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. So ito pangalawa na ito at maganda yung naging mensahe ng Pangulo na business ito or governance muna or trabaho muna bago politika. Pero again hindi na maiwasan maging marites kasi nandito tayo ngayon sa sitwasyon na kung saan umuugong-ugong yung mga sabihin natin mga pangalan na kung saan pwede tumakbo ito sa 2028. So sa ating mga tagapakinig, tama lamang na parang magtanong, di ba? Para ano yung napag-usapan nila maliban doon sa proyekto na ginagawa doon sa Naga City. Oo, pero naglalaro na lang din naman tayo sa ating mga what if at maybes. Let's play a little more pa tungkol dito, Professor, no? Sa tingin mo ba maaari or how will an alliance between President BBM at Vice President Leni look like pag kung mag-partner man Kung sila sakali. on 2028, considering magkaiba sila ng mga plataforma, values din siguro at iba pang mga napakaraming mga kaibahan nila as politicians. Ako kung ang pag-uusapan lang ng siguro natin ay both seeking reason, pwede ito mangyari, no? So pwede magsanib puwersa yung mga dalawang sabihin natin political forces na ito. Pero sa level kasi ng policy, pwedeng level din ng prinsipyo, mukhang may hirapan silang magkaroon ng pagkakasundo. Kasi nga, wag din natin kalimutan na maliban din do sa nakaraan nilang electoral contest, di ba? Marami rin mga pagkakaiba-iba tungkol sa mga stand-on issues. For example, malinaw naman sa ating dating Vice Presidente na ngayon Mayor Leni Robredo na yung mga nangyari nung panahon ng tatay ng kasalukuyang presidente ay di ba dapat harapin yung mga tanong doon, yung mga nagawang mga injustices. So isa yon sa mga sabihin natin mahirap na may santabi lamang, no? So sa corruption, issue ng corruption. So malinaw din naman sa mga grupo na kinakainiba ni VP Leni at ngayon Mayor Leni na yun nga yung issue ng flood control kailangan maayos ito ng Pangulo ngayon. So ito yung mga sabihin natin policy level, tas principal level, mukhang mahihirapan silang maiayos ito. Opo. Bilang pinag-uusapan na natin, Prof, yung mga umuugong na possible scenario sa 2028, ang gusto ko lang pong itanong ay, on the part of the administration, panahon na rin po ba para sa kanila na simula na rin yung paghahanda going to the 2028 elections? Hindi man siguro forming an alliance with former VP or with other groups, pero sila as administration, kailangan na rin ba nilang kumilos dahil nga meron ng isang opisyal na naghayag ng kanyang kandidatura for 2028? Siguro yung pinaka pwede nilang gawin na paghahanda ay yun nga, yung mismong governance muna nila. So asikasuhin muna nila yung nalalabing taon kasi ito yung magandang plataforma na alam mo to ibida kung sino man yung kanilang napupusuang i-endorso sa pagkapresidente. Tapos wag din natin kalimutan bilang ruling party o ruling coalition,
parang entitled din sila na magkaroon ng sariling slate sa Senate. Tapos 'di ba, yung mga local government officials pwede rin nila itong suportahan. So yun yung una nilang parang asikasuhin. Yung nalalabing taon, ano yung may iwan legacy. Tapos yun nga, yung mga basic services na pinangako niya, 'di ba, last year, 'di ba? Parang sabi niya ito i-deliver. So yun muna. Kasi ang usaping alam mo to, election, hindi siya parang madaling gawin na parang alam mo 'to, maghahanap ka lang ng parang mga pangalan na sikat o kaya maglalabas ka lang ng mga resources para makahatak ng boto, no. Kadalasan natitimpla rin ito sa ano ba yung nagawa mo, yung performance mo. So sa tingin ko kasi yun yung parang ngayon parang Achilles heel ng ating kasalukuyang gobyerno. Parang hindi pa nila mismo na gagawa yung dapat nilang gawin. So marami pa rin mga tao nagtatanong kung ano pa talaga yung para magiging outcome ng mga ginagawa ninyo. So parang dun ako nahihinaan So maliban dito sa pumutok na flood control issue, yun nga yung mismong pag-govern parang mabagal o parang hindi pa rin nararamdaman talaga ng mga tao. Kasi hindi pa natin naman talaga masasabi na itong mga naghahayag ng candidacy for the 2028 ay ito na talaga yung makikita nating mag-head to head. Pero kasi 'di ba parang ang naging pattern natin, Prof, if you would agree, ay tuwing natatapos ang termino ng isang administrasyon, syempre ang gusto nila napapalit kaalyado din nila sa administrasyon. Possible bang mangyari 'yun? Pwede bang gawin ng administrasyong Marcos para tuloy-tuloy yung pattern na ganun? Hindi man Marcos ulit ang uupong presidente, pero mapoprotektahan yung legacy, yung kanyang interest kahit matapos ang kanyang termino. Siguro yun nga, ang pwede rin nilang gawin maliban doon sa pag-asikaso ng kanilang governance ay yun nga work na sila doon sa mga iba pang mga political stakeholders natin, like for example sa Senate at saka sa House, kasi diyan mo mapipili yung pwede mong suportahan or endorse. So sa kasalukuyang yun nga usapin kasi ngayon, ang usapin ng impeachment saka yung flood control yung nangingibabaw. So pinipilit pa rin ng gobyernong Marcos na maipush yung kanilang mga agenda sa larangan ng pag-govern at yun nga yung mga reforma na kanilang isinusulong, yun nga sa FOI, yun nga sa political dynasty. So dito sa mga usaping ito, may kita natin na para may mga lilitaw at may mga magi-emerge ng mga pangalan or mga personalities na pwede makatrabaho ng Pangulo natin. At dito rin siguro yung para makita natin yung potential na maging vice-presidente o maging presidente. Kaso pag titignan, kung governance lang din naman ang pag-uusapan, Professor, no? Katulad nga ng sabi mo, hindi naman sobrang stellar ng performance ng administrasyon na ito when it comes to governance. Pero meron din kasi tayong napapansin sa history na rin natin, no? Sa bawat umuupo, kahit anong posisyon yan, gusto nilang mag-leave sila ng sarili nilang mark. And sometimes, yung pag-leave nila ng mark is a different, is even an overhaul sa mga nakaraang polisiya na ginagawa ng mga nauna sa kanila. Sa tingin niyo po ba, a different kind of president might be beneficial sa bansa natin sa susunod na termino? Sa tingin ko, napapanahon nga, Ma'am Rica, kasi don't forget na nandito ngayon tayo sa political juncture na ang pinag-uusapan ay korupsyon, tapos yung dynasty. So siguro yung sa darating na susunod na presidential election, yung nakikita kong pwede mag-emerge na sabihin nating leading candidate or victorious siguro ng election na ito ay yung merong may offer talaga na something new. So kung tututukan talaga itong usapin ng korupsyon at saka yun nga yung pagtapos ng dynasty, maganda itong parang paraan na makakonect muli sa mga tao. So maliban dun sa mga usual na concern ng mga tao na pagkain, trabaho, so itong usapin ng korupsyon at political dynasty, sa tingin ko ito yung bago na parang makakapag-break dun sa usual cycle na nakikita natin sa Philippine politics. Apo. May mga nagtatanong ng, alam mo yung fantasy football, Prof, no? Yung gagawa ka ng sarili mong football team. Sino po sa tingin ninyo ang maaring maging tandem kung tatakbo man ang mga tao? Sino po yung nakikita ninyo maaring mag-partner tandem?
Ang dream team ko talaga is yung dalawang personality na kung saan may hatak sila sa magkabilang dulo ng ating bansa. So sana yung meron sa North at meron sa South. Kaya kung makita rin yun, napakalakas nung naging outcome nung 2022 Oo elections nga, kasi yung Yes. North and team. South. Tama, tama. Yes, Oo. yes. So sa tingin ko, kung magkakaroon man ng parang team na talaga mananalo sa 2028 ay yun nga kung mapagsasama nila yung mga iba't ibang malalakas na puwersa sa iba't ibang parte ng bansa natin. So ang nakikita ko ngayon North and South So mga both rich provinces or areas, hindi pwedeng dalawang tao na nasa isang lang sila. Oh, care to name names, Prof. Yeah, mahirap magpangalan. So sa ngayon ang mga nakikita kong may advantage dito ay yung merong political or electoral base dun sa kanilang region. So yun yung parang diyan. What about kay VP Sara, Prof? Sabi niya meron na siyang Napili daw kinausap. May Oo, kinausap diba? na May daw kinausap siya. na rin siya last year pa na possible running mate niya. Ngayon naririnig natin ang pangalan ni Binoy o kaya ni Senator Aimee. Aimee. Sino po ba sa tingin niyo ang most viable vice president ni VP Sara? Again, ang assumption dyan is nasa lang sila. Kumbaga nasa loob lang sila ng political block nila. So, Duterte block. So, maaring yun nga, maliban kila Ivy saka Robin, don't forget na meron din tayong Marcoleta. So, yun yung parang pwede rin natin i-consider given na malakas din ang hatak ni Senator Marcoleta sa yung mga organized groups like yun nga sa Iglesia ni Cristo. So, yun yung parang kino-consider ko rin na pwede maging parang kasama ni VP Sara sa kanyang pagtakbo sa 2028. At ang nakita ko rin na parang pattern dito is hindi mo na nire-reveal yung mga ganitong detalye, di ba? Para bulagin siguro yung magiging competitor niya sa 2028. Apo, mabalik lang ako doon, Prof, sa pagkikita nga po ni na Pangulo at ni dating VP Leni. Yung optics lang nung araw na yun, May Tama. mga significant din tayo nakita, di ba? Yung medyas. Pagsuot ng pink socks Yung ni medyas na pink. Presidente, Oo. di ba? Pag-shake hands nila, yung pagiging casual na ulit nila in front of the public. What's the game? Ano po kaya sa tingin ninyo ang parang gusto ring iparating ng Pangulo at ng administrasyon reaching out to former Vice President na kalaban ng Pangulo sa halalan, although may project lang silang pinag-usapan dun, pero yung timing kasi, yung optics na nakita natin over the weekend. Alam mo, magandang, senyales ito na sa politika ng Pilipinas. Hindi naman sana tayo nauuwi lagi sa toxic, politics. So, ito yung gusto ko i-highlight dito na kaya naman pala magtrabaho na walang bangayan, walang inisan. Saka, kilala naman natin si VP Leni or si Mayor Leni Robredo at saka si Presidente Bongbong Marcos na kaya nila maging professional. Yeah. So, maganda itong parang mensahe din sa mga political forces na sa usapang politika, pagdating sa polisiya, pagdating sa serbisyo, siguro magkasundo tayo dyan. Pero pagdating sa mga non-negotiable issues, yun yung parang pag-awayan natin sa espasyo na kung saan nandun pa rin ang pagkakasundo-sundo at nandun pa rin yung pag-recognize natin sa rule of law sa ating konstitusyon. Sa usaping tandem o pagpili ng kanilang mga magiging kapartner, sir, kasi nakita natin how much support yung natanggap ng unity team noon, 'di ba? Pero that was a surprise surprise move yung pagtatandem nila. Parang hindi naman natin nakita na ganun pala yung magiging magiging usapin ng dalawang pamilya. At ngayon nakita natin how deep the divide is between the two families, Lalim na ng sugat eh. Oo, so mula sa pagiging unity team, tas magkakaroon na naman ng divide, magkakaroon kaya ng effect sa mga Pilipino yung ganitong yung mga pagtatandem ng dalawang hindi mo expected personalities. Magmamatter pa kaya yung yun mga nga pagtatandem na ganyan? Yes. Yun nga, yung pagsasanib puwersa kasi nila, hindi siya level ng principle So naging lang siya out of convenience. Siya vote seeking. Ibig sabihin gusto lang talaga nila manalo. At yan yung naging epekto na kung saan yung pinagkasunduan nila hindi rin natupad. So malamang yun yung para naging mitya ng paghiwalayan nila. So iba siya sa alyansa o koalisyon na kung saan ang punot dulo ng iyong pag-uusap ay common concern, common
parang goal. Kadalasan tumatagal ito. So for example na lamang yung alyansa or koalisyon na nabuo between Liberal Party and Akbayan. Hanggang ngayon, di ba? Para magkasama sila sa hirap at ginawa. So ito yung parang kakaribal nung alyansang ginawa ng Unity na kung saan gusto lang nila manalo. Tapos eventually, di ba, nabuwag din kasi marami silang di napagkasunduan. Pero nabibigyan ba talaga natin ng sapat na atensyon o sapat na halaga ang role ng Vice Presidente? Dahil katulad na lang ng pronouncement ni Senator Binoy, no, nung sinabi niya, di ba, ang Presidente, spare wheel lang naman yan eh. Kung gano'n lang naman pala, kayang-kaya. Di ba parang in that gist yung kanyang pagkasabi. But kasi pag tinitingnan natin, is that role actually being given enough importance kahit na spare wheel ka nga lang, para naman masabi natin na kung pipili man tayo ng tandem at nang ipapalit ng possible na magiging susunod na kapalit ng presidente if in case an emergency happens, magiging maayos naman yung magiging kapalit niya. Yeah, maraming mga tao ang parang, alam mo to, tinitake for granted ang posisyon ng Vice Presidente. Pero wag nating kalimutan na ang Vice Presidente anytime magiging president siya. So sa pagpili natin, dapat kinoconsider din natin yung kakayahan niya tulad ng pagtingin natin sa presidente. Wag nating kalimutan na yung mga nakaraang mga Vice Presidente, nakita natin na may mga nag-step up din eh. So don't forget na si VP Gloria Macapagal Arroyo, di ba, na-appoint din siya sa Department Secretary ng DSWD. Tapos si Erap Estrada rin, di ba, para nagkaroon din siya ng cabinet position, anti-corruption czar. Si VP Lenny, di ba, una siya nabigyan ng pagkakataon na parang tumulong sa gobyerno. Tapos eventually, di ba, nawala siya sa cabinet. Di ba, tinuloy pa rin niya yung pagsusilbi sa ating mga kababayan sa abot ng kanyang mga kaya. Limited funding, limited yung kanyang galaw. So, yun yung parang point ng istorya ng Philippines vice presidency. So, mukha lang siyang parang spare tire, pero sa history natin, hindi siya spare tire. Maraming pwedeng gawin ang vice president at nakasalalay lamang ito sa tao na mismo mag-occupy ng position. Yun ay kung yung mabobotong Vice Presidente ay hindi lang susunod by the book kung ano yung nakasaad sa Constitution na yun nga na parang medyo limited ang trabaho ng Vice Presidente, kung siya ay magiging honest din doon sa natanggap niyang boto mula sa taong bayan na kahit waiting siya doon sa worst possible scenario, nagtatrabaho siya, meron siyang ginagawa, makakatulong pa rin siya. Yeah. Apo. Saka meron din mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay nagiging advisor din ng Presidente. So huwag natin kalimutan yun. Sila yung bestie. Bestie sa gobyerno. Opo. Prof, saglit lang po, may ipapasok lang tayong flash report. Stay lang po kayo dyan, sir. Saglit lang po. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Isang labi ang na-recover ngayong umaga sa gumuhong landfill sa Rodriguez, Rizal. Ayon po yan kay Mayor Ronnie Evangelista. Abangan pa po ibang detalye sa pagbabalik po ng balitang yan. Kukuha tayo dito lamang sa DZMM. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Balik tayo kay Professor Arjan Aguirre. Prof, meron bang dahilan ang administrasyon o kahit sinong political party na masindak, matakot dahil nag-announce na si VP Sara ng pagtakbo sa halalan? Actually, marami nagsasabi na parang nakakagulat or alam mo to. Talaga ba? Bigla-bigla. May mga nagulat po ba? Oo. Matagal na nating alam na. Yeah, parang it's the 1% confirmation na lang na dati alam na natin. Ang nakakagulat dito, Ma'am Rica, yung pagkaka-deliver. Ibig sabihin, bakit ganoon? Na parang walang fanfare nga, tas parang nagbabasa siya ng script. So parang may kita mo na, ano ba to, napilitan? Or nasabihan ba to ng advisor na gawin mo to? Saka don't forget, pwede rin natin i-connect ito sa pagkikita ni President Marcos saka ni Mayor Lenny. So parang, alam mo to, parang hindi ko alam kung ano yung parang nasa isip nila. So maliban doon sa mga nasabi na before na itong pag-announce niya ay siguro connected ito sa paghahanda nila sa impeachment at yun nga sa ICC case ng kanyang tatay at yung kanilang mga kaalyado. Pwede rin kasi natin to sabihin na na pwedeng miscalculation din to on their part na alam na ng tao na tatakbo ako, leading ako sa mga surveys. Pero dahil sa pag-announce ko, pwede daw nilang i-control yung discussion, pwede daw nilang i-control yung So again, tingnan natin kung ano yung magiging outcome nito. Pero sa ngayon, parang ang ko dyan is itong mga political forces na
nasa paligid. Ginagawa na rin naman nila yung part nila at sa tingin ko, naghahanda talaga sila for next year kasi next year yung filing of candidacy. Yeah. So napaaga lang talaga yung ating Vice Presidente ng kanyang announcement. Oo, was it really? Napaaga. Opo. And last na lang sa akin, Prof, is Mayor Lenny really the last chance or Yes, hope of the administration para ipagtapat Wala kay na ba talagang iba? VP Sara? Kasi yun ang sinasabi po kasi ng mga analyst, ng ibang mga experts na pinapayuhan nila na ang admin na makipag-tandem ka na kay VP Lenny. Siya ang chance mo para manalo against VP Sara sa halalan. May ganun kasing narrative ang ibang mga observers eh. Sa tingin ko, ito sa akin lang to, personal na opinion ko lamang ito. Hayaan muna natin ang Mayor Lenny na magsilbi sa kanya mga kababayan at sa tingin ko nag-enjoy naman siya doon. At bigyan natin siya ng pagkakataon makapag-isip. Kasi sa ngayon, itong usapin ng pag-aalyansa with, the Marcoses, itong grupo nila, Mayor Lenny, parang sa tingin ko hindi siya ganun kadali. So, yun yung parang pakiusap ko rin sa ating mga kababayan na dalawa itong opposing forces na level of principle incompatible talaga. So, kung vote maximizing reason lang ang magiging dahilan ng kanila pagsasama, mauulit muli yung unity na yan. Naku, wag na. Mapaklasan ulit yan in the end. Ito naman tayo So, sa yun yung mga ating- the couple we failed to protect. Gagano na naman tayo niya. Professor Arjun Aguirre, maraming salamat for your time, Salamat, sir. We'll sir. talk to you again soon. Till Thank next you time po po. ulit. Salamat po. Thank you. Thank you po with this